Hello guys, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardiness Sir Mio Vlogs. And for today's update and for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano ang mag-propagate ng isa sa mga ever favorite ko na halaman. Isa rin po ang halaman na ito sa considered lucky feng shui house plant na siyang magiging trending ngayong year of the wood dragon. Ito po yung tinatawag na Hoya lemoniaca. Short background lamang po, with over 500 species po ng ganitong halaman ang makikita sa buong mundo at ang kanyang cultivar. There's a Hoya out there for everyone, and isa rin po sa mga halaman na gusto kong ibahagi, ito po yung halaman na siyang native sa Southeast Asia at ang kanilang common name po, wax plant, refers to their thick, makakapal na waxy leaves, at ito pong tumutulong para po ma-retain ang water kapag mainit po. Also, kapansin-pansin po na nag-trail climbing at one of the best house plant, particularly kapag hanging plant po siya. They are excellent climbers and will take off if you give them a trellis to grow on. So, isa rin po sa mga nakakaganda sa halaman na ito is kapag naglagay po tayo ng bamboo or moss pole, is talagang makikita nyo po ang kanyang pagtangkad at paglaki. And sa larangan po ng halaman po, ang ganitong halaman po is nagkakaroon ng star-shaped flowers na mumukadkad once in a blue moon. Kapag meron ka neto at napamulaklak o napamukadkad mo, is ibig sabihin po is naalagaan nyo siyang mabuti at swerte po yun ang taglay at dulot kapag nagkaroon siya ng star-shaped na bulaklak na napakabango po. And kapag naamoy mo ang aroma neto, ito po is nakakatulong po para po maalis ang tensyon, ang stress, dahil ang aroma po neto ay nakaka-relax sa isang mahabang paglalakbay kung nagta-travel po tayo. At kapag naamoy natin, ito po is nagkakaroon, tumutulong para po maibsan ang pagod na ating nadarama sa isang napakahabang pagtatrabaho po. Ang kulay ng bulaklak niya is brilliant shades of red, pink, yellow, at kumbaga, iba't iba po ang klase na kulay na pwede niyang maibigay. Paano nga ba alagaan ang ganitong halaman, guys? Isa rin po sa mga dapat nating tandaan, ang pagdidilig po para sa Hoya lemoniaca po. See to it na ang pagdidilig po is 0.08 cups po water every 12 days. Labis na tubig kapag kanyang nakuha ay hindi po nakakabuti at nakakatulong, dahil po ang labis na tubig kapag kanyang naranasan ay isa po yun sa mga possible cause or dahilan ng mabilisang pagkabulok ng ugat ng ating Hoya lemoniaca. At kapag nangyari na namatayan po tayo ng halaman, ibig sabihin po hindi po tayo nakatulong sa halaman na ito. Kumbaga, napabayaan po natin ang pagkamatay po ng considered lucky feng shui Vastu money plant po ay senyales or sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. And when it comes to direct sunlight, ayaw na ayaw niya po, bagamat kaya niyang itolerate ang 1 to 2 hours of full sun exposure. See to it na ilalagay po natin siya sa isang mahalumigmig. Pumili po tayo ng isang lugar na merong filtered indirect sunlight. Para base po sa aking experience, kapag gagamit po tayo ng tubig is gumamit po tayo ng water calculator to personalize watering recommendations para sa ating halaman na ito. Also, ang pagdidilig po is done every 12 days. At kapag napansin nyo po na medyo basa pa po ang tuktok na ibabaw ng lupa, is wag po tayong direct watering ang ating gagamitin. See to it na misting po ang gagamitin po natin para sa halaman na ito. And
sometimes po mahirap siyang mag-thrive at yung halaman niya po, particularly yung part na dahon po is bumabagsak po without ample sunlight po. Ibig sabihin po, kahit na po ayaw niya ang sunlight ng labis na init po, is kailangang ilagay po natin siya, may portion na kung saan nasisinagan po siya ng araw. At mas maganda na ilagay po natin siya sa northeast facing window para po ma-maximize ang potential ng kanyang paglaki. At pumili po tayo ng isang location or region na kung saan ang current weather po ng ating Hoya lemoniaca po is yung maganda. At see to it na kapag inalagaan po natin siya, wag niyo po siyang ilalagay sa isang masikip na planter para po hindi siya mas stagnant sa kanyang paglaki. Pumili po tayo ng isang planter na may malawak na espasyo para po makapag-promote po ng panibagong supling anak or babies. Most potting soils dapat po is may ample nutrients para po makapag-promote at makapag-enhance ng kanyang panibagong halaman na ito. So kapag na-replenish na po ang nutrients, isa rin po sa mga sekreto ko kung bakit patuloy siya sa pagtangkad, pag-trail, at naging masagana at healthy looking na po siya is kapag magluluto po tayo ng mga putahe na maitlog, yung pinagbalatan po, yung eggshells ay wag na wag po nating itatapon, bagkus ipapowderize po natin siya. Yun po ang isa sa mga sekreto ko para po ma-double in size po once a year ang kanyang pagtubo. At don't forget to repot. Ito po guys, since nawasak po siya, nalaglag ko po siya, I'm planning to repot this in the same amount of, same size ng planter. Ito po siya guys. Ayan. Pumili po ako ng white pot dahil mas swerte na po ang halaman na ito. Mas magiging mas swerte po ang Hoya lemoniaca kapag pumili po tayo. Ang puti po kasi is cleanliness, symbolizing cleanliness, purity, at kapansin-pansin na mas magiging lutang ang kaningningan, ang striking appearance at foliage ng ating Hoya na ito kapag pumili po tayo ng light color para sa kanyang paso or pot. At kapansin-pansin din po na kapag nagkaroon siya ng maraming aerial roots, ito po ang sinasabi ko, this is now ready for propagation. So later, after I repot, I'm going to propagate dahil may pagbibigyan po ako. Ang ganitong Hoya plant po is best propagated by means of stem cutting. Paano nga ba siya, paano natin gagawin ang pag-propagate or pagpaparami? Since meron na po siya ditong aerial roots, pumili po tayo ng isang dahon na may tangkay. See to it na kapag pumili po tayo, magse-select or mag-choose po tayo ng ating propagation, dapat po is meron siyang aerial roots. Ito po yung mga ugat sa babang portion ng dahon. So ito guys, magkakat po tayo ng 1 inch dito at 1 inch sa pinakababa, including po yung kanyang ugat. Then itong pinagputulan po is lalagyan po natin siya ng cinnamon powder para po mabilis na matuyo or maghilom ang calyus ng ating Hoya lemoniaca po. Then, ang pinakagusto ng ganitong halaman na Hoya is yung tuyong lupa. Wag naman po yung labis or tigang na lupa. Kumbaga, gumamit po tayo ng lupa na fast draining and absorbing. Ayan. So, sa next video ko guys is ituturo ko kung paano po ang tamang pag-propagate para sa ating halaman na ito. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat.